Sunday of August, and let us prepare ang ating bread and cup later on. So you can join us sa ating pag-commemorate ng death and resurrection ng ating Panginoon. Bago ang lahat, ito po yung ating mga announcement. Ang care group po, yung mga pastors po ay lumalabas na ngayon. Every Saturday po, nag-meet ang mga pastors and sa mga different house churches kung saan man kayo. Please pray for them as well na sa kanilang pagpunta ay ingatan sila ng Panginoon at hindi sila mahawa ng virus. Patuloy po natin dilug ang ating mga sarili sa ating pag-pray, sa prayer chain and sa prayer and fasting. Kasi ito po yung kailangan natin ngayon, panalangin. Pagpalakasan po tayo sa pamamagitan ng panalangin. And lastly, for our giving, let us give to the church or send your tithes and offering to BPI, GCash, and coins.ph. And just a disclaimer once again, hindi pa po tapos ang pag-process natin ng bank accounts kasi ang papers po ay still on process. Kaya patuloy lang po tayong mag-send through the GCash, BPI at coins.ph na accounts ng ating mga pastor. So, before anything else po, i-prepare po natin ating mga puso, ang ating mga sarili sa ating pagpuri at pag-aawitan sa ating Panginoon. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. So welcome back sa ating online service. Sa umagang ito, nawa ay maging ready tayo sa pag-worship natin, pakikinig ng salita ng Diyos at papurihan natin siya ng buong puso sa umagang ito. So bago tayo mag-umpisa sa ating praise and worship, tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa mga kasitugan, Lord. Nais po namin Panginoon na papurihan ka at pasalamatan ka Panginoon sa buhay namin sa umagang ito, Lord, dahil ikaw ay dakila Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, kailanman at hindi nagbabago, Panginoon, sa buhay namin. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, ikaw siyang patuloy, Panginoon, na maranasan namin, Lord, sa kalagitnaan namin, Panginoon, sa aming pagpupuri at pakikinig ng salita ng Diyos, O God, Lord. We pray, God, Lord, na ikaw ang siyang aming muling maramdaman, Panginoon, sa puso namin, O God, Lord. Yakapin mo kayo, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng iyong presensya, Panginoon, sa mga oras ito, O God, Lord, at ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang mamumuna sa amin, Panginoon, upang mas lalo namin maranasan, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin, O God, Lord. At sa umaga ito, O God, Lord, nawa ang iyong salita ay gamitin mo, Panginoon, upang maging kalakasan ng bawat isa sa amin, O God, Lord, at magamit namin ito, O God, Lord, sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa oras ito, O God, Lord, ang sama-sama at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Tayo po tumayo at ibigay natin yung the best na papuri para sa Kanya sa umaga ito. So, ulitin natin yung King.
We will give you glory. We will give you glory. We will give you glory. Glory. Sing it louder, church. We will give. We will give you glory. We will give you glory. We will give you glory. Glory. For the last time, church, sing, we will give. We will give you glory. We will give you glory. We will give you glory. Glory. We will give you glory. Bring you honor. King above all kings. You deserve our everything. We will lift our voices with your praises. Jesus, you are. Jesus, Jesus, you are. Jesus, Jesus, you are our King. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka namin, Panginoon, papupurihan sa oras at tulad ko. Dahil nais po namin, Panginoon, maranasan, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Nais po namin maranasan, Panginoon, ang iyong pag-ibig mo ni Panginoon sa bagay ito, O Lord. Nais po namin ikaw, O Lord, itaas sa buhay namin, Panginoon. Pakita, Panginoon, sabihin, Panginoon, na masigit ka, Panginoon, sa lahat ng bagay dito sa mundo, O Lord. Sa lahat, Panginoon, na meron kami, O Lord, masigit ka, Panginoon. Na ikaw ang mas kailangan namin, Panginoon, sa oras ito, O Lord, sa panahon ito, O Lord, sa lahat ng aming nararanasan, O Lord. Dear brothers and sisters, patuloy natin itaas ang pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Patuloy natin sabihin, Lord, we want you more than sa success na meron kami, sa bawat kailangan namin, Panginoon. At sa lahat, O Lord, ang banal na Espiritu ng Panginoon ang kailangan namin, O Lord, sa buhay namin. Kaya brothers and sisters, patuloy natin purihin ang Diyos ang bago. Ito natin yung precious name. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, you are so precious to me. Yes, God, you are so precious to me. I want you. I want you more than success. I want you more than my dreams, more than my dreams. Holy Spirit, oh, you are so precious to me. You make your home here in my heart, here in my praise. As I lift you up, this is my home. Here in your house, here in your presence, as I lift you up. Just sing your holy, holy, yes you are holy, holy, yes you are, holy is the Lord. Be lifted, sing it louder, church. Be lifted up, exalted over
the Lord. Sing, be lifted up. Yes, you are be lifted up. Oh, exalted over all. Once again, just sing, you are holy. Yes, you are holy, Lord. Oh, holy is the Lord. Yes, Lord Jesus. Oh, be lifted up, exalted over all. We value, we value. We honor your presence, your power. We have the praise of your people. We want just sing, we value. We value. We honor your grace, your power, your power. We have the praise of your people. We sing the praise of your people, the praise of your people. Hallelujah, Jesus. We thank you, God, Lord. We give you honor, we give you praises and glory. Amen. Amen. Hindi na po tayo. Thank you so much, Pastor Abel and the rest of the worship team. Truly, God's presence is very precious to every one of us. Huwag po natin kakalimutan yun. And praise God for this Sunday that we will hear once again from the Word of God to be given by Pastor Abel and to be followed by the communion. Please prepare your bread and cup sa inyong mga tahanan. Ayan. So magandang umaga po sa ating lahat, brothers and sisters, saan man kayo naroon ngayon. Sana yung time na to is ilaan natin sa Panginoon, at dahil ang araw na to is para sa Kanya lang. So kahit na online service tayo, alam ko na ramdam natin yung presensya ng Panginoon sa umagang ito. Kanina nga sa praise and worship natin, nararamdaman natin yung presence ni God, and even tunay nga sa awitin is sobrang precious ni God sa buhay natin, especially yung banal na spirito na niya na siyang kumikilos sa puso natin. Yun yung ating kailangan sa buhay natin, especially sa mga nararanasan natin sa mga panahon ito. Kaya brothers and sisters, huwag tayong distract sa anumang pwedeng gawin ng devil sa atin sa umagang ito, sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. I-set aside muna natin yung ating mga cellphones o anumang mga bagay na pwede makadistract sa pakikinig natin sa Kanya. So bago tayo mag-umpisa, let us pray. Panginoon, maraming salamat, O God Lord, sa umagang ito, O God Lord. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa aming mga buhay, na alam namin, O God Lord, na kailanman hindi ka nagkulang, kailanman di mo kami pinabayaan, O God Lord. At sa mga oras na ito, Panginoon, nais po namin, O God Lord, na ang iyong salita, O Diyos, ang maging kalakasan ng bawat isa sa amin, O God Lord. Gamitin mo ito, O God Lord, upang magbigay muli, Panginoon, sa amin, O God Lord, ng pag-asa, katuruan, Panginoon, o anumang bagay, Panginoon, na gusto mong ituro sa bawat isa sa amin, O God Lord. At ganoon din, Panginoon, sa buhay ko, Panginoon, i-anoint mo ako, O God, at itago mo ako, Lord, sa iyong likuran, Panginoon. At nang sa ganoon, O God Lord, may ibahagi ko, Panginoon, ang iyong salita, O God Lord, na kung ano yung gusto mo, Panginoon. And even, God Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa sa amin, O God, sa makikinig, O God Lord, sa umagang ito, O God Lord. At yung aming puso, O God Lord, alisin mo, Panginoon, yung anumang mga karumihan, O God Lord, mga kamalian na nagawa namin, O God Lord, sa mga nagdaang araw, O God Lord. Nang sa ganun, O God, maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa oras na ito, O God Lord, sa pagbibigay namin ng aming buhay muli, Panginoon, sa iyo, O God Lord. Sa aming pakikinig, Panginoon, ay makapokus kami, Panginoon. Linisin mo kayo, Panginoon, at patawarin, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan, O God Lord. Salamat muli, Panginoon. Ito ang sama-sama na yung panalangin sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, I hope na nakarelax na po tayo. At ngayon, ay magsisimula na po tayo sa ating pakikinig o pag-share ng salita ng Diyos.
So yung aking topic, sa mga nagdaang topic pala last na mga weeks, natutunan natin yung si God is totoong kumikilos sa buhay natin, kung paano natin siya i-honor, kung paano natin siya pahalagahan, kung paano natin i-acknowledge si God sa buhay natin. Dahil si God mismo, hindi siya nagkulang. Lagi siyang nandyan. So ngayon yung ating topic is talks about commitment. Ano ba yung ibig sabihin ng commitment o committed? Feeling dedication, according sa dictionary, sabi dito, feeling dedication and loyalty to a cause, activity or job, wholeheartedly dedicated. So, di ba? So, yung commitment, sobrang napaka-importante yan sa buhay natin. Sobrang napakahalaga bilang isang tao, unbeliever ka man, o maging bata ka man, matanda, o kahit ano, dapat meron kang commitment. At yung commitment na to is isang bagay na kailangan mong gawin. Sabi nga dito, you need to be dedicated to something o kaya loyalty sa buhay natin. So, maraming tao ayaw ng commitment. Ayaw ng maging committed. Meron nga sabi, relationship na walang label. Diba? Meron mga ganyan tayong naririnig. Gusto nila, masaya lang sila, hindi nila alam kung anong status nila, hindi nila alam kung anong level nila. Basta, feeling nila masaya, okay na yun. Pero hindi yun talaga magandang tingnan. Dahil walang commitment doon. Wala tayong makikita doon na loyalty and dedication sa bawat isa. Kailangan natin dapat maging dedicated tayo. Maging committed tayo. At sana hindi tayo ganun kay God na walang label. Gusto lang natin, basta maranasan natin yung masaya tayo as a Christian, na-enjoy natin yung pagiging Kristiyano natin, pero wala tayong commitment kay God, hindi yun maganda. Kailangan maging committed tayo kay God. So ngayon, yung pinaka-topic ko is to be committed to God. Yung title ng aking sermon, Be Committed to God. Gusto kong gawin natin to ngayong umaga na isipin natin yung time na nagkaroon tayo ng commitment kay God. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, yung tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, ano yung naging commitment natin sa Kanya? Ano yung pinangako natin kay God na gagawin ko to Lord? At ang tanong dun is, are you being committed to your commitment to God? Hindi lang sa inyo, sa atin lahat. Kahit pastor ka man, kahit leaders ka man, members ka man, o maging sino ka man, tayo ba'y naging committed dun sa commitment na binigay natin kay God? Sa oras na to, meron akong tatlong topic na gustong i-share sa inyo at tatlong questions. Actually yun, yung una is, how to be committed to God. Paano ba tayo magiging committed kay God? Ano din yung dapat natin gawin para maging committed tayo kay God? Enough na ba yung pagsamba natin? Enough na ba yung pagtulong natin sa kapwa? Enough na ba yung pag-pray natin? Enough na ba yung pag-read natin ng Bible para sabihin, we are committed to God? Sabi dito, Jesus has to be first in your life. Sabi nga, alam natin yan. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo si Lord. At lahat ng bagay ibibigay sa iyo. Sabi nga dito sa Matthew 22 verse 37 to 38, sa NIV version po siya, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. That is the first and the greatest commandment. So ito pa lang, masasabi natin na itong verse na to, is tinutukoy dito, is kailangan si Jesus Christ is unang-una sa buhay natin. Pero yung question is, how much you to love Him? How much you to love Him? Sabi pa dito sa Luke 14 verse 26, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and his children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciples. Bakit sinabi ito ni Jesus Christ? Bakit ito yung parang sobrang, kung isipin natin as tao, napaka-selfish naman niya. Bakit kailangan kong i-hate yung father? Literal ba na kailangan kong i-hate yung father, yung mother mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, even yung sarili mo?
Literal ba? Ang gusto lang dito ni Jesus Christ, maging una siya sa buhay natin. Hindi yung almost first, but kailangan siyang maging first sa buhay natin. Ano yung gusto lang sabihin ni God is, you've got to love Him more than your parents, husbands, wife, kids, own life, car, job. Nothing can be in front of Him. Diba dito? Lahat ng bagay na mayroon tayo sa buhay natin, dapat mas nauuna si Jesus Christ sa buhay natin. Mas nauuna siya. Even yung sa trabaho mo, even sa kung ano yung goal mo sa buhay, God must be the first. Even sa bawat gagawin mo, sa problem mo, sa mga sufferings na nararanasan mo, God must be the first sa buhay natin, brothers and sisters. Kailangan natin gawin yun. Sa panahon natin ngayon, sobrang hirap yung nararanasan natin. Wala tayong face-to-face fellowship. Ngayon, mag-face-to-face fellowship tayo, pero may social distancing. Kailangan meron kang, guard mo yung self mo. Hindi naman dahil ayaw nila sa iyo, hindi naman dahil na ayaw mo rin sa kanya. It's because for the safety ng bawat isa. Dahil sa coronavirus na nararanasan natin ngayon. Maraming pumipigil sa atin para makontinue natin yung relationship between one another. Para makapagpatuloy tayo kay God. At isa itong testing sa buhay natin para mag-grow tayo spiritually. Kung paano natin i-maintain yung buhay natin na tayo ay maging committed kay God. Kung paano natin i-maintain yung pagiging faithful natin sa Kanya. Is a testing sa panahon natin ngayon. Kasi sa darating na mga panahon pang mararanasan natin, mas matindi pa. Dito yun. So is a testing. Papaano natin sa panahon ngayon, si Jesus pa rin ba ang nauuna sa buhay natin? Sa lahat ng nararanasan natin? O sa konting problema, sa konting pinagdadaanan, hindi na si God yung nauuna sa buhay natin. God must be the first in our life. Jesus must be the first in your life or in our life. Yun yung dapat nating tandaan. Dapat nating tingnan sa buhay natin na si Jesus ang kailangan na mauna sa buhay natin. Ang tanong, mayroon ba siyang karapatan para hingin na maging una siya sa buhay natin? Definitely yes. He has a right to us for first place in your life. Bakit? He made you. Unang-una yan. Ginawa tayo ni God. Minahal tayo ni God. Meron siyang mga plano para sa atin at lahat ng plano niya, tutulungan niya tayo na ma-accomplish lahat yon. He died for us and wants us to live for Him. Ito yung right ni God na maging first siya dapat sa buhay natin. At yung huli doon is, He is the only one knows kung ano yung magiging future ng bawat isa sa atin. Kung ano yung kakaharapin mo in the future. Kung ano pa yung dapat mong gawin in the future. Kung ano ba yung magiging failure mo in the future. Si God lang yung nakakaalam. Si Jesus lang yung nakakaalam. Kaya dapat siya yung mamuna sa buhay natin, brothers and sisters. Make Jesus first in your life or in our life sa buhay natin. Kailangan po yun na si Jesus is first pa rin sa buhay natin. Kaya tinanong ko sa inyo kanina, ano yung commitment natin na binigay kay God nung una natin siyang tinanggap? Naging committed ba tayo sa commitment na yun? Naging committed ba tayo sa paggawa ng commitment na yun sa Kanya hanggang ngayon? God or Jesus must be the first sa buhay natin, brothers and sisters. And yung second question is, why does God want us to be committed to Him? Bakit nga ba gusto ni God na maging committed tayo sa Kanya? Bakit ba kailangan natin maging committed sa Kanya? Yung una kanina is how to be committed. Ngayon, bakit gusto ni God na maging committed tayo sa Kanya? Yung una is, God wants you to be committed to Him so that the world may know He is important sa atin. He is important to you. Diba? Kapag importante yung isang bagay sa'yo, hindi mo na kailangang sabihin yan sa ibang tao. Kasi once na nakita ng tao na ito importante sa'yo, alam nila yan. Yung mga bagay na binibigyan mo ng halaga, ng time, ng
panahon, oras mo, o buhay mo, masasabi ng tao, importante siya sa buhay mo. Importante yan sa buhay mo. O importante yan sa buhay natin. Our commitment to Him is our witness. Our commitment to Him shows others how important He is to us. Ganun ka-importante na magkaroon tayo ng commitment kay God. Para makita ng tao kung gaano ka-importante ang Diyos sa buhay natin. Diba? So, we need to have a commitment. Hindi mo kailangan na i-enjoy mo lang yung pagiging Christians. And definitely, hindi enjoyable yung pagiging Christians. Hindi habang Kristiyano ka, masaya ka. Hindi habang nandyan yung blessings ni God, masaya ka. Even, sometimes yung blessings nagiging curse pa sa buhay natin. And sometimes, mas marami pa tayong nararanasang hirap kaysa sa happiness na meron tayo. Because that's Christian life. Kailangan nating harapin yun. Part yan ng pagiging Kristiyano natin, brothers and sisters. We need to have a commitment to God. We need to have a commitment to God so that yung mga tao is makita sa buhay natin kung gaano ka-importante ang Diyos. If something is napaka-importante sa buhay natin, we commit ourselves to it. Di ba? If you like or love something, you commit yourself to it. If your job is important to you, you commit yourself to it. Di ba? Kapag importante yung job mo, lahat gagawin mo para makapasok ka. Lahat titiisin mo para makapagtrabaho ka lang. Kasi nakikita mo na importante yun na makakapagbigay ng buhay sa'yo, sa pamilya mo, o sa lahat. If your family is important, you commit yourself to it. If a person is important to you, you commit time to be spent with them. At kahit ano pa yung mga importante sa'yo, sa buhay natin o sa amin, you will commit yourself to it. Kasi nakikita mong importante yun. Kung ang paglilingkod natin sa Panginoon ay importante, kailangan natin mag-commit ng sarili natin para paglingkuran siya. Yung pagsiserve natin kay God, how important it is sa buhay natin yun. Diba nung nag-commit tayo ng self kay God, especially sa buhay ko, nung nagkasakit ako, doon ako nag-take in action na, Lord, I will commit my life to you. Gusto ko mag-serve sa'yo. Gusto kong ibigay yung the best para sa'yo. Hindi agad-agad nagawa ko yun. Marami pang times na hindi ko ginawa yun. Pinagaling ako ni God. Kasi yung time na yun, nag-commit ako ng life sa Kanya. Nagbigay ako ng commitment. Lord, pag pinagaling mo ako, I will commit my life to you. I will serve you. Pero hindi agad yun nagawa ko. At maraming times na binabalik ako ni God sa kung ano yung naging commitment ko sa Kanya. Yan yung ginagawa sa atin ni God. Once na you have a commitment to God at hindi mo nagagawa yung commitment na yun, si God ang gagawa ng paraan para ibalik ka doon sa commitment na dapat mong gawin para sa Kanya. Hindi mo yan matatakasan. Because yung commitment na binatawag mo kay God, importante yun para sa Kanya. Tinake niya yun seriously sa buhay niya. Ganun si God sa buhay natin. We need to take seriously yung commitment natin sa Kanya. Kasi importante yan. Importante yan sa buhay natin. Sabi nga dito, and remember this, what we commit and how much we commit shows how much we value our relationship with Him. Ulitin ko, what we commit and how much we commit shows how much we value our relationship with Him. Pero ang tanong, o yung totoo, gaano ba natin kamahal ang Diyos sa buhay natin? Gaano ba natin binibigyang importansya yung pag-ibig natin at pagmamahal natin sa Kanya? If we really love God, nagiging first ba siya sa buhay natin? Nagiging first ba siya sa mga problems natin? O kahit anong problema, o kahit anong nararanasan natin sa buhay, kahit anong posisyon ng buhay mo, nagiging first ba si Jesus Christ sa buhay natin? If we really love Him. We need to be committed kay Jesus Christ. Dahil si God is siya yung tutulong sa buhay natin. At makikita ng tao sa buhay natin kung gaano ka-importante ang Diyos para sa atin. And yung number 2, God wants you to be committed to Him so that He can strengthen you to become
what He created you to be. Alam natin kung ano dapat ikaw para sa Panginoon. Sino ditong hindi nakakaalam kung ano dapat ikaw sa Panginoon? Alam natin yan. Ano ka dapat para kay God? Sa tingin mo. Siyempre dapat, sabi nga lagi natin sinasabi, you need to be Christ-likeness. Kung sino si Jesus Christ, dapat ikaw ganun din. Ganun din tayo sa buhay natin. Dapat ganun din tayo kay God. Kasi yun yung gusto ni God sa buhay natin. At marami pang plans si God sa buhay natin. Sabi nga dito, He can strengthen you to become what He created you to be. Sa araw-araw na nararanasan natin sa buhay, minsan, nafe-feel natin na sobrang, parang mag-isa lang tayo. Nafe-feel natin na parang wala tayong lakas na harapin lahat. Kasi, tingin natin sa sarili natin is pasan-pasan natin yung mundo. Na parang nasa natin na lahat na balikat. Pero, isipin natin, sabi nga dito, kung committed ka lang kay God, bibigyan kanya ng lakas. Bibigyan kanya ng lakas para ma-fulfill yung kung anong gusto niya para sa iyo. Huwag mong tingnan kung ano yung gusto mo. Tingnan mo kung ano yung gusto ni God sa buhay mo. Because yun yung perfect. Yun yung pinaka-importante na dapat mong tingnan sa buhay natin. Sometimes, we focus dun sa mga goals natin, mga pangarap natin, ambitions, hindi masama yun. Pero wag nating kakalimutan na dapat mas nauuna pa rin si Jesus Christ dun sa lahat ng yun. Commitment affect what your life will become or will be. If you are a doctor, lawyer, teacher, o kahit anong profession ka man ngayon, o accountant, or even engineer, o ano ka man ngayon na naging successful ka, nakamit mo yan dahil naging committed ka dun. Hindi mo naman makakamit yan kung hindi ka naging committed dun eh. Hindi mo mararanasan kung ano ka ngayon kung hindi ka nagbigay ng time, ng buhay mo at panahon sa pag-aaral para makamit mo yan. At whatever you want to be successful in, sa lahat ng gusto mong pangarap sa buhay na gusto mong makamit, you will have to commit time to it. If you are not committed to anything, you will not amount to anything. Siyempre naman, mag-e-expect ka ba na magiging successful ka kung hindi ka naging committed? Mag-e-expect ka ba na go-grow ka as a Christian if you are not committed to God? If you are not committed to be a servant o kung ano yung naging commitment mo kay God? Mag-e-expect ka ba ng maturity sa buhay mo if you are not committed to God? Mag-e-expect ka ba ng blessings na ito, Lord, dapat ganito na yung nakamit ko, ganito na yung successful sa buhay ko, dapat naging ganito ako. Dapat ganito na ako, naka-level ko na yung mga ganito. Dapat yung classmate ko, gano'n na rin ako dati. Pero, ang tanong dun is, are you committed to God? Nagiging committed ba tayo sa Panginoon? Yung mga blessings na gusto mong makamit, na sometimes hindi dumarating, and then sometimes we question God. Pero ang tanong is, yung commitment mo kay God. Nagagawa ba natin yung commitment na binigay natin noon pa kay God? Kailangan nating alalahanin yung commitment na yun. Dahil kahit kailan, hindi yun nakakalimutan ni God. At kahit kailan, anong pang takas mo sa commitment na binigay mo kay God, ibabalik ka ni God sa commitment na ipinangako mo sa Kanya. At syempre, sabi nga dun, kailangan mo ng kalakasan ni God para makamtan yung lahat ng gusto mong makamit sa buhay. And then yung gustong gawin ni God o gustong i-create na dapat ikaw yun. Dapat ikaw ito. Dapat ganito ka sa harapan ng Diyos. Dahil ito yung gusto ni God. God will strengthen you. Every day sa buhay natin. Basta ang unahin mo lang si God. Maging committed ka lang sa Kanya at malalagpasan mo lahat yun. Ang Diyos ay may mga plano sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ay maging committed sa Kanya. Sabi nga dito sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9 sa NIV, the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. So kailangan po natin maging committed to Him para ma-strengthen tayo ng Diyos sa lahat ng kakaharapin natin. So yun yung kung bakit kailangan natin maging committed kay God.
Pangatlong tanong is, how to stay committed to God? Diba yan, naging committed na tayo. Naranasan natin maging committed kay God. Pero nung nangyari yung crisis sa buhay natin, lalo na ngayong pandemic na to, sometimes, wala na tayong gana. Wala nang ganang magbasa ng Bible, wala nang ganang mag-pray, wala nang ganang makinig ng salita ng Diyos. And even, ayaw mo na makipag-fellowship sa mga kapwa mo Christians. And din sa ibang mga churches nga sa panahon ngayon. Marami yung nagbabackslide kung sino pa yung Kristiyano na naging committed kay God. Pagdating ng ganitong crisis, they give up yung Christian life nila. So, paano ba tayo magiging o magstay sa pagiging committed kay God? Yung una ko is, examine your faith and Christian life regularly. Nung nandun po ako sa EGMIT, isa lang yung natandaan ko sa dating sekretary ng EGMIT. Sabi niya dun, pagkatapos niya magawa yung dapat niyang gawin sa buong isang araw, pagdating niya sa gabi, chine-check niya yung life niya. Ano ba yung naging pangit na nagawa ko sa araw na to na hindi dapat para kay God? Ano yung mga nagawa ko na naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Ano yung mga nagawa ko na ikatutuwa ng Diyos? Ini-examine niya yung kanyang buhay. Yung kanyang buhay sa pagiging Kristiyano araw-araw. Not to judge other people, pero yung puso niya mismo, yung puso niya, yung chine-check niya everyday. And then, dun, nung narinig ko yun, so napakagandang practice yun as believer, as Christian sa buhay natin. Kasi, makikita natin dun kung yung ating life is tama sa harapan ng Diyos o hindi. Makikita natin yung buhay natin kung yung pananampalataya natin is lumalalim pa sa Kanya. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. So, kailangan po natin i-examine yung buhay natin. Kasi, si God nasa buhay natin eh. Nasa puso natin. Nasa tabi natin para tulungan tayo. Pero kailangan natin maipasa yung test na yun. You need to examine yourselves every day. Every day sa buhay natin. Huwag nating i-google yung self natin sa pag-iisip ng kung ano-ano. Especially negative thinking, worrying. Huwag natin yun bigyan ng time. Kundi bigyan mo ng time yung self mo na i-examine yung self mo, yung faith mo, yung Christian life mo sa araw-araw. And yung number 2 is turn back right away if you find yourself drifting away. Katulad lang po yan ng isang tao na nagda-drive. Magdi-drift lang siya, uhihinto lang siya kapag dumating siya sa point na mayroong daan left and right. Sa buhay natin as believers, as Christians, meron din mga warnings kung yung buhay natin is nalilis na ba o kailangan mo bang huminto at bumalik. Yung mga warnings na yun is yung warnings or signs like coldness towards your spiritual things, irritability, less Bible readings, at iba pa. Even yung sa prayer natin is a signs kung minsan tinatamad na tayo mag-pray or even dun sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sometimes we focus yung self natin na lang malibang sa ibang bagay pero sa pakikinig ng salita ng Diyos hindi pa natin napakikinggan. Or even sa gatherings na dapat mayroon tayo, minsan nawawalan tayo ng gana, is a sign. Is a sign na dapat mong bumalik ulit at mag-start sa beginning para ibalik yung relationship mo kay God. Kailangan mong mag-turn back. Huwag mong hayaan na yun ang magiging dahilan para mag-stop yung Christianity mo o yung Christian life mo to believe kay Jesus Christ. Yun yung kailangan natin gawin para mag-stay tayo committed kay God. Sa Hebrews 3 verse 13, sabi dito, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. So dito, mapapansin mo dyan, napakahalaga po ng gathering na ginagawa natin. Every Sunday, kahit online service,
and even yung care group, yung pagpunta ng mga pastors sa bawat tahanan na mayroon kayo o dyan sa inyo, napaka-importante po bilang isang Kristiyano na meron tayong fellowship. Dahil doon po tayo nagpapalakasan. Doon po tayo nag-i-encourage sa bawat isa. Napakahalaga po nun. Kailangan natin gawin yun sa buhay natin. Kailangan natin yun para hindi tayo malihis ng landas. Sometimes, yung ibang tao, mas kailangan nila ng kausap. Kasi, feeling nila, lonely sila. Marami ngayon yan sa mga Kristiyano. Especially, kung sino pa nga yung Christian, ganun yung nararanasan eh. And yung pangatlo, come to God daily for forgiveness and cleansing of sins. So, syempre, kailangan po natin humingi ng patawad everyday. Kasi, everyday pwede po tayo magkaroon ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Sa 1 John 1:9, alam po natin to, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, kailangan po natin daily na humingi ng patawad sa Panginoon. And then, number 4, seek the Lord with all your heart daily. So, napaka-importante po ito. Kailangan po natin na hanapin si God every day ng buong puso sa buhay natin. Sabi nga dun sa Bible, lumapit ka, hanapin mo si God hanggat nahahanap pa natin siya. Hanggat nararamdaman pa natin yung presensya ng Panginoon, hanapin natin siya. Kasi darating yung time na hindi na natin siya mahahanap at mararamdaman sa buhay natin. So ngayon pa lang, gawin na natin yun. Kaya yung mga past ng mga sermons, yung opportunity na kailangan mo siyang i-honor o paglingkuran, gawin mo na lahat sa panahon natin ngayon. And then yung number 5, stay in the Word and keep studying and learning every day. Hold on to instructions, do not let it go. Guard it well, for it is your life. So Proverbs chapter 4 verse 13. So kailangan po natin na ang salita ng Diyos is manatili sa buhay natin. Mahirap pong mamuhay bilang isang Kristiyano kung hindi tayo nananatili sa salita ng Panginoon. Kasi ito po yung nagiging kalakasan natin eh. Ito yung panglaban natin sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin. Sometimes ito yung ginagamit ni God bilang paalala na kailangan mong lumaban, kailangan mong maging matatag para sa Kanya. And next is, stay fellowship with one another or with other believers. And Hebrews 10 verse 25, sabi dito, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. So ramdam po natin yan na malapit na dumating si God. Ramdam po natin na kailangan natin maging matatag. Kailangan natin yung bawat isa, kasi sabi sa Bible, walang nabubuhay para sa sarili lang. Hindi mo kaya maging matatag bilang isang Kristiyano kung ikaw lang. Kailangan mo yung bawat believer din o mananampalatayaan ng Diyos sa buhay mo. Kailangan natin sila. Sabi nga, kapag gumibap tayo ngayon, we are full. Full ka kapag gumibap tayo ngayon. And then yung next is, stay strong in your faith. Sabi dito, stay strong. Kailangan natin maging matatag sa pananampalataya. You will struggle, but don't give in. Remember, no pain, no gain. If you aren't struggling, you are probably not doing you should be doing. So, kailangan natin maranasan yun. Natural lang na mag-struggle ka. Natural lang na nandyan yung paghihirap. Nandyan yung pain. Kasi sa kabila niyan, meron kang mag-gain at meron kang kakamtan sa buhay mo. Kasi you are if you are not struggling, sabi nga dito, if you aren't struggling, you are probably not doing you should be doing. And next is persevere, persevere, persevere. Kailangan po natin yan na maging persevere sa buhay natin. Be delight in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them because if you do, you will save both yourself and your hearers. So, kailangan po natin na maging persevere sa buhay natin. Stand your ground, realize that you cannot fail. Because if you do, you won't make it to heaven. Kasi wala naman tayong option eh. Ang option lang natin is mapunta ka sa heaven o sa hell. So, nasa atin po yun.
Pero to go to heaven, you will have to work, fight, take pain, insults, and setbacks in your life. Kailangan mong maranasan yun bago mo makamtan yung heaven. Kaya yung mga nararanasan nating hirap sa buhay ngayon, struggles, okay lang yan. Part yan para mapunta tayo dun sa heaven. Part yan para malagpasan natin yan at maipakita natin kay God na karapat dapat tayo papunta sa heaven. Kailangan po natin maging matatag at kailangan po natin mag-persevere sa buhay natin. Last two is, run this race of life to win, not to fail. Kailangan mong tumakbo o makipaglaban sa buhay mo para sa dulo is manalo ka, hindi para matalo. Do you not know that in a race, all runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. We do it to get a crown that will last forever. And then, hindi mahalaga kung ano yung sinimula natin. Ang importante sa buhay natin o sa istorya ng buhay natin is yung ending. Yun po yung pinaka-importante. Kahit pa na ma-fail ka ngayon, din bangon ulit, fail ka ngayon, pero sa ending is yun ang tinitingnan ng tao. Yun po yung tinitingnan ng tao o tinitingnan ng Diyos kung paano mo tapusin yung laban mo as believer, as Christians. At paano ka magiging stay committed kay God. And then yung lastly is remind yourself of past victories. Huwag mong isipin yung mga bagay sa buhay o sa past mo, especially yung mga negative. Remember those early days after you had received the light, when you stood your ground in a great contest in the face of suffering. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. We are not of those who believe, shrink back, and are destroyed, but of those who believe and are saved. Hebrews 10 verse 32 and 35 to 39. So dito po, kailangan po natin alalahanin yung mga times na naranasan natin yung paghihirap sa buhay. Pero nagtagumpay ka. Tinulungan ka ng Diyos. Yun ang lagi mong isipin sa buhay natin. Sometimes, ang ginagawa ng devil, pinapaisip niya kung ano yung presence para kalimutan mo yung mga past na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi ayaw ni devil na maging Christian ka. Ayaw ni devil na mag-believe ka kay Jesus Christ. So, dinidiscourage ka niya yung mga past na hindi naman dapat nang alalahanin. Pero ang dapat mong alalahanin yung mga past victories na ginawa ng Diyos sa buhay natin. We need to be committed to God. Kailangan po natin gawin yun. Kailangan po natin manatili na maging committed kay God. Kailangan po natin maging committed kay God para mabigyan tayo ng lakas ng Diyos sa kung ano yung gusto niya sa buhay natin. Kailangan po natin maging committed kay God para makilala ng tao at malaman ng tao na ang Diyos is importante sa buhay natin. And then, yung pagiging committed kay God, dapat si Jesus Christ is pinakauna sa buhay natin. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin ngayon, hindi po ganun kahalaga yun. Ang pinaka-importante po sa buhay natin is kahit anong sitwasyon man, emotionally man, or even sa spiritual man natin, physically man, si Jesus pa rin dapat yung una sa lahat sa buhay natin. So be committed to God. So yun lang po yung ating sharing. So let us pray. Tungo po natin yung ating mga ulo and then let us think yung mga bagay o yung commitment na ginawa natin kay God before. And then, let us ask for forgiveness kung hindi man tayo naging mabuti o naging tapat sa commitment na binigyan natin sa Kanya. And then, let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, God, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita mo, O Diyos, na patuloy na nagpapaalala sa buhay namin, Panginoon, bilang isang Kristiyano, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil naging mabuti ka, Panginoon. Naging gabay ka ng buhay namin. At ikaw ang Diyos na nagpapaalala, Panginoon, ng mga bagay na dapat namin gawin, O God, Lord.
And help us, O God Lord, to be committed unto you, Panginoon, sa lahat ng oras, O God Lord. And help us, O God Lord, na sa bawat gagawin namin, ikaw ang siyang mabigyan ng kaluguran, O God Lord, at mabigyan ng papuri at pagsamba sa buhay namin, O God Lord. Salamat, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa, O God Lord. I-bless mo ang bawat family, Panginoon, ng bawat mga members ng TCMF, O God Lord, dito man sa Quezon City, sa Iloilo man, Panginoon, even sa Bicol, Panginoon. We pray, God Lord, na ikaw ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, sa puso namin, O God Lord. Na ikaw mapapurihan at ikaw may taas sa amin, O God Lord, sa mga oras ito, O God Lord. Ito sama-sama namin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Today is the first Sunday of the month and nakakalahati na po natin yung taon. We are on the first Sunday of August and every first Sunday nagkakaroon po tayo ng communion and again we will be doing it online. So I believe meron po tayo dyan ating cup and our bread which are the elements of our communion. As we commemorate the works of the cross of Jesus Christ, let us once again be reminded that as we think and as we remember the works of Christ on the cross, we will always be reminded His love, His forgiveness, the hope that He is offering before us, as well as a bright future for all of us. Especially during this time that we are bombarded with so many things, with so many concerns, with so many problems, with so many situations that beyond our comprehension. It is still right and it's still encouraging to fix our eyes on Jesus who died for us on the cross of Calvary. As we distribute our cup and our bread, this bread symbolizes the body of Christ as a ransom for our sins that takes our sins away from all of us. And this cup symbolizes the blood of Jesus Christ that washed away our sins. And as we remember this time, let us humble ourselves and let us repent from all our trespasses, for all the shortcomings that we have done before Christ in our works, in our deeds, in our words, in our thoughts, in our hearts. Let us pray. Heavenly Father God, we come before you in humility. We come before you humbly, asking for forgiveness from all our sins, O God. Lord, I pray that you wash us from all our trespasses. I pray that you forgive us. We are sorry for all the things that we have done before you, God. And I pray that you forgive us. Lord, as we take of this bread and of this cup, I pray, Lord, that you make us brand new one more time. I pray that you bless this bread and this cup, that we will be embracing once again the hope that you're offering to us, the love, the forgiveness, the understanding, your mercy and grace. Lord, bless the people who are in their respective homes, Lord, as they are doing this communion. I pray that let your Holy Spirit accompany them. Let the Holy Spirit, Lord, manahan sa aming mga puso, O God. Thank you so much for everything, Father. Thank you so much, Jesus, for dying on the cross of Calvary. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. Let us eat of this bread and drink this cup. God bless everyone and see you next Sunday. Maraming salamat sa inyong shinare na Word of God sa amin sa umaga yung Kapas Rebel. And sa inyong mga tahanan, I hope you are encouraged with the Word of God. Huwag po natin kakalimutan ang ating mga announcements sa care groups, sa prayer and fasting, sa prayer chain, and even sa pagbibigay natin sa support sa TCMF. And God bless everyone. See you next week. Please don't forget to like, subscribe to our YouTube channel so you will be always updated sa ating TCMF na YouTube channel. Thank you and God bless. Echoes of your king.